Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sabi nga, ang buhay ay paikot-ikot lang na parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Isang araw, asensado't wagi ka, pero dahil sa isang pagkakamali lang, maghihirap ka na muli. Sa paglubog ng kabuhayan ng negosyanteng si John Calub, inakala ng mga taong nakapaligid sa kanya na hindi na siya makakaahon pa. Walang pera, walang puhunan, pati kaibigan ay nawala. Anong milagro nga ba ang mangyayari para ang bagsak na yumaman pa? Siguro ang pinaka mapagmamalaki ko ngayon is yung fulfillment. Mula Davao ay nagbaka sakali ng swerte sa Maynila ang magulang ni John. Naitanim na sa kanyang isipan kung hindi raw siya magsisipag sa pag-aaral, tiyak lalaki at tatanda silang talunan sa hirap ng buhay. Mula elementarya, high school, hanggang magkolehiyo si John, dala-dala niya ang isipang yun at nang subukin ng pagkakataon ang pamilya. Natanggal yung daddy ko sa trabaho niya. May kaibigan ako, meron siyang produkto yung parang sabon na powdered na sabon. Sinimulan kong ibenta ito sa mga estudyante sa eskwelahan. Doon ako talagang nahasa sa mga skills ko kung paano talaga magbenta. Naitawid ni John ang kolehiyo at nakapagtapos pa ng 2 kurso, Business Management at Economics sa Universidad ng Pilipinas. Kasagsagan noon ng internet sa Asia, nang simula ni John ang pagbebenta ng serbisyo at produkto sa World Wide Web o sa internet. Naging top performer o pinakamahusay at magaling na salesman si John. After so many years, sabi ko parang hindi na yata ako masaya na maging empleyado na lang forever. So, pinangarap ko nung time na yon na magtayo ng sarili kong business. Nagtayo ng restaurant si John at naghikayat ng mga kaibigang mamumuhunan sa kanya. At sa loob lamang ng 1 taon, naging 3 ang sangay ng kanyang restaurant. Nalunod sa tagumpay si John. Grabe naging lifestyle ko noon. Kasi meron akong restaurant and sa gabi, lagi ako nagpapaparty. At pinakamalala noon, medyo nakalimot din ako sa Diyos. Nalugi na ang kanyang mga negosyo. Ang mga kaibigan at dating kasama niya sa saya, unti-unti na ring nawala. Ang buhay ng tao sa ibabaw. Ang dating dekotse, naglalakad na lang ngayon. Unti-unti na ring nagtalbugan ng kanyang mga tseke. At my most desperate moment na talagang sagad na yung pera ko, yung aking alkansya, kinailangan ko siyang basagin at binilang ko yung pera at yun ang ginamit ko para lang makasurvive ako. Ang tanong, makaahon pa kaya si John? At paano naman siya makakaahon sa kanyang pinagkadapaan? Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita ang sariling naglalakad na lamang at nalilipasan ng gutom sa kalye habang hindi malaman kung saan hihiram ng pera. Yun sa naniningil na ako, pag tumatawag ako, lagi siyang tulog. Talagang he went to a depression stage. Nakakahiyaman dahil nung time na yon napaka-successful, napakalaki ng mga businesses na itinayo. Then, para ka bang nagmamakaawa na pautangin ka ng pera. Bumalik sa pagiging empleyado si John at ginamit ang husay sa pagsusulat para makapagsimulang muli. Hanggang sa makilala niya ang sikat na Amerikanong si Jack Canfield, may akda ng librong The Success Principles. Noong una kong pinakikinggan, hindi rin ako naniwala doon sa mga tinuturo niya dahil parang kabaliktaran ng lahat ng natutunan ko kung paano yumaman. Kaya lang, nung time na yun, since wala naman akong pera, sabi ko, ano ba mawawala sa akin kung susubukan ko?
Makalipas ang 2 taon, matapos sumadsad ang mga negosyo ni John, ay unti-unti na siyang bumangon. Usapan is yung tinatawag na power nung Taong 2007 nang itayo niya ang John Caleb Training Center. Mula sa 20 ay umabot na sa 1,000 estudyante ang tinuturuan niya ng teknik sa pagyaman o maging milyonaryo sa loob lamang ng 20 araw. Sino gusto maging milyonaryo this year? Wala na ba kayo? So kung handa na kayo, ngayong araw Sa pamamagitan ng simpleng training o seminar na pinangungunahan niya, ay nagsimulang bumalik muli ang dating tagumpay ni John nang akala niya noon ay tuluyan ng maglalaho. Ipinakita sa amin ni John ang kanyang dream book kung saan ginupit at inilagay niya ang lahat ng mga pangarap niyang gustong matupad, tulad na lamang ng sasakyan, bahay, maging mga damit na gustong mabili. At isa sa mga unang sasakyan na nabili ni John, wag ismulin, Executive Edition na BMW. At kasunod niyan, pagbiyahe around the world. Nakapunta ako ng Malaysia, Korea, Singapore, Hong Kong, Macau, America, and so many other countries. Tila nagwagi na nga sa pagsubok si John. Unti-unti na rin niyang naibalik ang mga negosyo, tulad ng restaurant at water refilling station na ito. Naging aktibo na rin si John sa mga kawang gawa. Higit sa lahat, muling nagtiwala ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Yung siguro pinaka mapagmamalaki ko ngayon is yung fulfillment. Marami akong mga tao na tulungan na naging milyonaryo din dahil sa mga tinuturo ko. Positibong pagtanggap sa biro ng tadhana ang naging sandata ni John. Kumilos at nagtrabaho ng tama. Naging maabilidad at nagbalik loob sa Diyos. Kaya naman, napagwagian ang laban ng kanyang buhay. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay.